To God be the glory. Let us now bless the Lord.
of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shalom korama angkoda moshi dadahura makanda. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na milikha ng langit at lupa, sa dakong ito muli kami nagkakatipon o kay patuloy namin purit sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy niyo nawa kami pagpatnubayan, turuan ng mga banal na aral na sa gayon matuto kaming lumakat sa iyong kabanalan at katuwiran. Pagpalain ng lahat na narin sa banal mong harapan at sila nakikinig sa kanilang mga tahanan. Ang may makaramdaman, lubos ang pagalangin ngayon din sa pangalan ni Jesus. At lahat ng kahilingan tatas ngayon niyo pong tugunin sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain higit sa lahat ang mabuting balita ang ating ihatid o pag-ito'y sa aming lahat, magbigay ng ibayon liwanag sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon.
Purihin ng Panginoon. Balikan natin ang mabuting balita ayon kay Matthew chapter 6 verses 24 to 34. Jesus said, "No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry by saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, in all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Purihin ang Panginoon. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nag-aasik ni nag-aani o kaya nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pagitan ng pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat nakpariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw
ang kanyang mga suliranin. Brothers and sisters, ito pang mabuting balita sa bagong taon buhat sa ating Panginoon. All hail King Jesus.
Labas ang ating mga prayer request, your bottled water, passports, wallets, etc. Taas natin sa Panginoon at tayo'y muling lumapit sa Kanya. Kayo ba'y naniniwalang alam ang Diyos ang kailangan niyo? Naniniwala din kayo na laan niyang ibigay niyan? Okay, sabihin niyo, Panginoong Hesus, alam ko pong alam mo ang lahat ng kailangan ko sa araw-araw, lalo na sa araw na ito. Kaya naman, lakas loob, buong pusong itinatas ko sa iyo ang aking mga kahilingan ngayon. At sa ngalan mo, Jesus, nananalig ako na ngayon, ang lahat ng ito ay inyo nang tinugon. Pagpalain niyo po ang mga sandaling susunod, ang aming pakikinig ng inyong mabuting balita, nang sa gayon masunod namin ang inyong kalooban at makapamuhay na mayroon kabanalan sa inyong harapan. Amen? Amen. Okay, taas ng dalawang kamay. Sa bilang kong 3, anong gagawin? Uumpog. 1, 2, 3. Hallelujah. Time check, 8:30. So, meron pa tayong 30 minutes. Hallelujah. Pero ibig kong ibalita sa inyo, na ako po ay bumalik sa aking doktor kahapon ayon sa kanyang bilin sa akin after 1 week at upang malaman kung ano na ang nangyayari. At ang mabuting balita ay hallelujah, buhay pa tayo. Kaya lang ang sabi niya, huwag kang lalagpas 1 oras ha, at ikaw ay kakain every 2 hours. So kaya ako kumain muna ba ako lumabas? Kayo kumain na ba? Mamaya pagkatapos natin kakain kayo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sino sa inyo ang nababalisa? Ha? Hindi ba kayo nababalisa na January pa lang, may bagyo na naman? Ha? Di patapos ang January, may bagyo at baha na naman sa Mindanao. Kaya lang dito sa Ambel, iniiwasan ng baha at ng bagyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, may ilan akong ibabagay sa inyong mahalaga. At kapag ito ay ating tinandaan at sinunod, lahat ng kailangan nyo araw-araw bibigay sa inyo ng Panginoon. Okay. Babalikan ko po ang malagang talata, nagsasabing, kaya't sinasabi ko sa inyo, wika ng Panginoong Kristo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin upang kayo mabuhay, o kayo tungkol sa inyong susuot, sa isusuot ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Nakakita na ba kayong mga ibon? Sa amin sa bahay namin pag umaga ang daming ibon na maliliit, sumasabay sa aming hapagkainan. Walang silang problema, inaabangan yung aming pagkain, Mr. Belen, patapos doon sila manginginain din. Kaya pinagmamasdan ko mga ibon. Ang tingin ko sa inyo ngayon, mga ibon. Sinong parang ibon? Ang ibon, walang problema.
Araw-araw masasaya sila. At nakita namin yung dalang ibon, oy, naglalambingan din pala mga ibon. Oo. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sinong sasabing mahalaga sa kaysa ibon? Very good. Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Sino? Wala. At bakit kayo mababali sa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mabulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi po nakapagnamit ng kasing ganda nila, bagamat nakapariringal ang kanyang mga damit noon. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Narinig niyo yun? Ang Diyos pala ang nagbibigay damit sa mga damo. Araw-araw binibigyan niya ng damit yan. Kayo pa kaya? Sino sa inyo ang walang damit? Ha? Gusto niyo bigyan kayo ng bagong damit? Kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain o inumin at damit. Ang mga bagay na yan ang kinahumalingan o kinakabalahan ng mga wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Narinig na yun? Kaya tandaan niyo ito, ha? Lahat na kailangan natin, araw-araw, alam ng Diyos. Minsan tayo pa nga nakakalimot doon, di natin alam kung anong kailangan natin sa araw-araw. Subalit ang Diyos, alam niya yan. Pinakita sa akin po ng Panginoon ang sekreto kung paano natin tatanggapin ang lahat ng ito. Araw-araw. Lahat na kailangan nyo. Ang sabi ng Panginoon, higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at lahat ng inyong kailangan araw-araw kanyang ibibigay. Narinig niyo yun? Araw-araw, una yung mga pangunahing pangailangan natin, pagkain, inumin, damit, titirhan, pamasahe, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, para hindi kayo napuputulan. Ha? Pag ito ay nasunod nyo, ang bilin dito, hindi lang pambayad sa kuryente ang darating sa inyo. Hindi lang pambayad sa tubig ang darating sa inyo. Higit pa roon upang may matulungan pa kayo. Amen ba? Ano ang kondisyon para ipagkaloob sa atin ang lahat ng ating kailangan? Ha? Pagharian tayo ng Diyos, pagsikapan nating pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. As simple as that. Yun lang. At ang lahat ng ating kailangan araw-araw, gaano mang kalakihan, ibibigay sa atin ng Panginoon. Ibibigay. Tatanungin ko kayo, kayo ba'y isa na sa mga pinaghaharian ng Diyos? Sino ang nagsasabing kasama sa pinaghaharian ng Diyos? Hindi ko na kayo tuturuan. Ha? Kayo ba'y namumuhay na ayon sa kanyang kalooban? Sino nagsasabing namumuhay ayon sa kanyang kalooban? Bakit kinakapos tayo? Bakit marami tayong kulang? Sinungaling ba ang Diyos?
Hindi, sinungaling ating Diyos. Tayo ang sinungaling. Tayo ang sinungaling. Amen ba? Ito simpleng tanong. Kung kayo ay totoong pinaghaharian ng Diyos, bakit kayo natatakot sa ating gabi? May narinig ko na nagpatotoo. Matagal lang hindi siya dumadalo sapagkat hinahating gabi tayo. Natatakot siya umuwi mag-isa sa hating gabi. Kayong malaman niya na magtatapos tayo ng alas 9, kaya siya naririto. Nakabuti pala yung eksya natin yung oras, ano? Sino sa inyo ang pinaghaharian ng puot? Ha? Kasi ang taong pinaghaharian ng Diyos ay walang bahagi sa kanyang puso ang galit, puot at hinanakit sa kanyang kapwa. Amen? Ang naghahari sa taong pinaghaharian ng Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig. Habag. Awa. At kababaang loob. Ito ang palatandaan ng mga taong pinaghaharian ng Diyos. Bakit sinabi ng Panginoon, pag sumakita natin na tayo ay mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos? Bakit? Sapagkat karamihan sa atin ay may paniniwalang may Diyos, may pananalig sa Diyos, subalit hindi binibigyan natin ng pagkakataon ang Diyos na ito na maghari sa atin. Ang utos ay pagharian tayo ng Diyos. Hindi tayo ang maghahari. May simple po kong halimbawa. Sa mga lalaki, sino sa tingin nyo ang naghahari sa amin? Ang Diyos o ang misis? Ang misis? Pag nag-text ang misis, nako, nanginginig na sasagutin yan. Pag sinabi ng misis, daraanan ka sa ganitong oras o kang alis dyan, hindi alis yun doon. Paano ko alam yan? Ginagawa ko yan eh. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Pero ang Diyos, pinaghahari ba natin siya sa ating puso? Sa ating buhay? Bakit hindi natin masunod ang simpleng sinasabing magpatawad ka? Mahalin mo ang umaaway sa iyo. Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Bakit hindi natin nagagawa yon? Kung totoong ang Diyos ang pinag-ahari natin sa ating buhay. Pag sinabing pinagharian tayo ng Diyos, una sa lahat, may taglay tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Anong oring pagkatakot? Takot tayong gumawa ng labag sa kanyang kalooban. Amen? Kung siya naghahari sa atin, lahat na kanyang sinasabi, winiwika at ipinag-uutos ay ating tinatandaan at ating isinasabuhay. Sa totoo lang, hindi talaga nakapaghahari sa atin ng Diyos. Tayo ang naghahari sa ating sarili. Tayo ang nasusunod sa halip na ang Diyos ang masunod. Andiyan ba kayo? Ito, bato-bato sa langit, ang tatama na huwag magagalit sa akin. Sa 7 araw sa linggo, isang araw ang itinangi ng Diyos. Anong araw yun? Araw ng pamamahinga. The Sabbath day. The 7th day of the week. Inoobserba natin yan? Iginagalang ba natin ang araw na yan? Hindi. Hindi.
Ano ang dahilan bakit hindi tayo mapagharian ng Diyos? Ano sa tingin nyo ang nararapat natin gawin para totoong pagharian tayo ng Diyos? O mapagharian tayo ng Diyos? What must we do in order for God to be Lord over us? In order for us to be one among those in His kingdom. Anong dapat natin gawin? Ha? Gusto niyo malaman? Sino gustong malaman? Isang kamay? Okay. I have 15 minutes left. Hallelujah. Isang araw, may isang Hudyong lumapit sa Panginoong Kristo. According to John chapter 1 verses 1 to 7 says, may isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin na kayo ay isang tagapagturo na mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Narinig niyo yun? Sumagot si Jesus, pakatandaan mo ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sa isang translation ng Biblia, ang nasusulat doon, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Paanong may panganganak pong muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi siya mapabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang taong ipinganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. So, ang unang hakbang para tayo ay pagharian ng Diyos at mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos at makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan tayo ay ipanganak muli. Sa English, ang sinasabi doon, you must be born again. To be born again is not a matter of changing religious affiliations. Hindi pa isang reliyon ang tinatawag na born again. Ang isang taong born again may palatandaan. Pakikita ko sa inyo mamaya ang palatandaan ng isang taong totoong ipinanak na muli sa tubig at sa Espiritu. Paano ito mangyayari? Ito po ay hindi gawa ng tao. Ito po ay gawa ng Diyos. Tanging Diyos ang makagagawang tayo sa ating katandaan o anumang katayuan natin ngayon ay isilang muli. Isilang muli upang ang buhay na nawala sa atin nasa ilalim ng paghahari ng Diyos ay may isauli sa atin. Sapagkat nung ang unang tao ay lumabag sa kautusan ng Diyos, napawalay sila sa paghahari ng Diyos at napailalim sila
sa paghahari ng dyablo. Kaya ang karamihan sa lahat ng tao maliban doon sa mga ipinanganak na muli ay nasa ilalim ng paghahari ng dyablo. Iyan po ang katayuan natin sa totoo lang. Kaya hindi tayo makapamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ang naghari sa atin ay hindi ang Diyos, Panginoong Diyos, kundi ang dyablo. Paano ito ginagawa ng Diyos? Sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya sabi ng Panginoon Kristo kay mga alagad, humayo ka sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng tao at ang manalig at manampalataya at mabautismuhan sa tubig ay maliligtas. Maliligtas. Now, sabi sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 17, kaya ang sino mang taong nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Nagiging bagong nilalang. Yung dating pagkatao natin na wala sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos o paghahari ng Diyos ay napapalitan. Yung luma ay namamatay at bago ngayon ang isinisilang sa atin na buhay. So ang pagiging born again ay hindi po pagbabago ng relihiyon. Ito po ay nagagawa, una sa lahat, kailangan ang mabuting balita ng kaligtasan ay maipahayag sa atin. Kaya po ang ating simbahan ay nagdeklara na Year of Faith. We are now on the year of evangelization upang ang mabuting balita ay maipahayag sa lahat ng tao para mabigyan ang bawat tao na makapagdesisyon papasok o hindi papasok sa paghahari ng Diyos. Kapag narinig niyo ang mabuting balita at hindi niyo pinansin, hindi niyo inunawa at hindi niyo tinanggap, ang ibig sabihin niyan, tinatanggihan niyo ang alok ng Diyos na paghahari sa buhay niyo. Ibig niyang pagharian tayo upang lahat ng ating pangailangan sa araw-araw, hindi tayo magkulang. Kapag ang Diyos ang naghari sa atin, ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, ng langit at lupa, ang siya maghari sa atin, hindi tayo magkukulang. Hindi tayo kukulangin sa anumang ating pangailangan sa araw-araw. Alam niya ang ating pangailangan. Kaya lang, ang sabi doon sa susunod talata, kabanatang 16, Ebanghelyo ayon kay San Marcos, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Sa halip na pagharian ng Diyos, tatanggap siya ng parusa. Sino ang desisyon para siya parusahan? Ang Diyos ba? Hindi. Yung taong hindi tumanggap ng mabuting balitang ipinahatid sa kanya at narinig niya, siya ang tumanggi sa paghahari ng Diyos. Siya ang nagparusa sa kanya. Hello? Naunawaan niyo ba yun? Okay. So, iyan po ang proseso ng pagpasok sa paghahari ng Diyos. You must be born again. Ipanganak tayo muli sa Espiritu. Kaya sa ating gawain, mayroon kayo maririnig na Catholic Life in the Spirit Seminars. As much as possible, bigyan nyo ng panahon ito. Sapagkat hindi po sapat yung ating pagtitipon sa ganitong panahon, linggo-linggo, hindi ganap na may papaliwanag sa atin ang katotohanan tungkol sa alok na bagong buhay ng Diyos. Tungkol sa alok na paghahari ng Diyos. Tungkol sa alok na kaligtasan ng Diyos. Ang pamumuhay ayon sa Espiritu. Sapagkat ang tao ay hindi po lamang tayo katawan. Hindi po lamang tayo dugo at laman. We are composed of body, soul, and spirit. Ang ating katawan ay tahanan, nilalang ng Diyos. Paniwala ko sa inyo nakarang Sabado, mahalaga sa Diyos ang ating katawan.
sapagkat ito ay nilalang niya, nilikha niya para sa Kanya. Para sa Kanya. At nagkaroon tayo ng buhay nang isali niya sa atin ang Kanyang hininga. Kaya ang ating hinihingang buhay ay galing sa Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, para tayo mapabilang sa may pinaghaharian ng Diyos, kailangan pumasok tayo doon sa kalagayang iyon. Bilang bagong nilalang. Nilalang, isinilang, hindi sa pamagitan ng pamaraan ng tao, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos. Amen ba? So, huwag kayong matatakot, na kayo ay pumasok sa ganung katayuan na sinasabing born again. Hindi ka na Katoliko pala, born again ka na. Sa totoo lang, ang Katoliko ang unang naboborn again. Hindi lang natin alam. Sapagkat nang tayo ng binyagan sa tubig, batang paslit pa, wala tayong nalalaman. Bininyagan tayo bilang bata, sa kapangyarihan ng pananalig at panampalataya ng mga magulang at ng mga ninong at ninang. Kaya lang, yung naging ninong, naging magulang, ay hindi rin pinaghaharian ng Diyos. Kaya paano nilang mapapalaki yung bata sa paghahari ng Diyos? Sino sa inyo ang ibig maging born again? Taas ang kamay. Lakasan nyo. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Baka pagkatapos ito, hindi na kayo Katoliko. Mga born again na kayo. Okay. So, para tayo mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, the first step is, you must be born again. Isilang tayo muli sa pamagitan ng ating pananalig, pagtanggap sa mabuting balita. Ang mensaheng ito ay para sa mga pinaghaharian ng Diyos. Para sa mga pananalig sa Diyos, I should say. Now, sabi sa aklat ni Juan, unang kabanata, as many as receive Him, even those who believe in His name, they have been given the power to become children of God. Sa lahat na nanalig sa pangalan ni Jesus at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang taong ito ay binibilang na anak ng kataas-taasang Diyos. At napapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sabihin nyo, una sa lahat. Higit sa lahat. Okay. Ano ang dapat unahin natin? Maging una sa lahat at higit sa lahat. Bago tayo humanap ng kayamanan, bago tayo maghanap ng mapapangasawa sa buhay, bago tayo maghanap ng ating isusuot na damit o sasakyan na kotse, sino sa inyo gusto magkakotse? Paniwala kayong kayang-kaya ibigay ng Diyos sa inyo yan? So, unahin nyo muna, pagsikapan nyo na kayo ay pagharian ng Diyos. Pagharian ng Diyos. Okay. So, the first step is, para tunay na pagharian ng Diyos ay kailangan tayo ay makinig ng mabuting balita, unawain ang mabuting balita, tanggapin sa ating puso at buhay ang mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Si Jesus. Si Jesus ang salita ng Diyos na naging tao upang makasama ng tao, upang makapiling ng tao. Si Jesus ang tinutukoy ng mabuting balita.
Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Pangalawa na dapat natin gawin para pagharian tayo ng Diyos at makapamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban ay ano sa tingin nyo? Kapag tinanggap nyo mabuting balita sa inyong buhay, walang iba si Kristo Jesus, kayo pa'y sinisilang na muli sa Espiritu at tubig. Ano? Ano ang nararapat natin gawin? Manatili sa ating kalagayan nang tayo ay tawagin ng Panginoon bilang isang makasalanan. Magpapatuloy tayo sa ating pagkasala. Magpapatuloy tayo sa ating galit sa ating kapwa. Magpapatuloy tayo sa ating puot sa ating kapwa. Magpapatuloy tayo magmawalang bahala sa mga salita ng Diyos na ating naririnig. Hindi. Ano ang dapat gawin para tayo pagharian ng Diyos? Nabanggit po yun sa Ebanghelyo kanina. Ayon sa Matthew 18, verses 1 to 3, nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga lagat at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa paghahari ng Diyos. O hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. So ano ang dapat nating gawin? Magbago. Magbago. Anong babaguhin? Damit? Anong babaguhin? Asawa? Magbago ng asawa? Magbago ng bahay? Magbago ng sasakyan? Ano? Buhay. Ang tanong ko, paano nyo mapagbabago ang buhay nyo? Sige nga. Ang sagot nyo sa akin, magbagong buhay. Ang tanong ko ay, paano natin mapagbabago ang ating buhay para pagharian ng Diyos? Okay. Kaya okay. Pamakinig kayo. Ayon sa nasusulat, Aklat ng Roma, Kabanatang 12, Talatang 2. Ang sabi doon, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Huwag na kayong aayon sa uso o takbo ng mundong ito. Iwan nyo na ang takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang malaman ninyo kung ano talaga ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Yaong mabuti, kalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. So that you'll be able to know God's will, His good, pleasing, and perfect will. Sapagkat paano naman tayo makakapamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban kung hindi natin alam kung ano ang Kanyang kalooban? Kalooban ba ng Diyos na maghiwalay ang pinagsama na niya sa isang kasal? Kalooban ba ng Diyos na iwanan mo ang asawa mong lasinggo? Pero ang sabi ng demonyo, ay hindi kayo magkasundo. Mabuti pa maghiwalay na lang kayo. Mabuti, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. So kung hindi tayo makakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, paano niya ibibigay ang ating kailangan sa araw-araw? Ang condition ay
pagsikapan yung pagharian kayo ng Diyos at mamuhay lang ayon sa kanyang kalooban at lahat ng inyong kailangan araw-araw, hindi nyo pa hiningi, darating na sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Nasundan nyo? So, magbago ng isipan. Unang binabago ng tao ay ang kanyang isipan. Kasi ang isipan natin yan ay kung ano-anong siniksik dyan ni Satanas sa ating lumang buhay. Pangalawang binabago ay ang ating kalooban. Ang puso natin. Ang puso nating sugatan. Mulang pagkabata. Those who are broken-hearted, Jesus came to heal the broken-hearted. Kapag si Kristo ay tinanggap natin sa ating buhay, anong ginagawa niya ay pinaghihilom ang ating sugatang puso. Kayo mga namumuhay doon sa galit, puot, dahil sa nasaktan, nagbabagong buhay. Nakakalimutan ng nakaraan. Ang bagong buhay na bigay ni Kristo ang kanyang isinasabuhay. Amen po ba? So nagbabago ang lahat. Una, nagbabago ang isipan. Ang isipang talunan, noong una, karanasan ang isip natin, patalo. Negative. On the negative side. Ang isipang laging sinasabing, mahirap yan. Hindi ko kaya yan. Ngayon, ang sinasabi natin, madali yan. Madali yan. Sapagkat walang mahirap na bagay sa Diyos. Amen? Sa taong pinaghaharian ng Diyos, walang mahirap na bagay sa Kanya. Sapagkat hindi siya kumikilos na mag-isa. Kasama niya lagi ang Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ang unang iniisip niya pagkagising sa umaga ay ang salita ng Diyos. Amen? So pangalawang binabago ay ang ating kalooban. So lahat na sama ng loob, lahat na bulok sa ating kalooban, winawalis. Paano nawawalis? At paano nga ba napaglilinis ang isipan ng tao? Ang sabi sa Biblia, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, nalinis na kayo sa pamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Sa ating pakikinig ng mabuting balita, kung totoong pinakikinggan natin ng mabuting balita, ang salita ng Diyos ang siyang nagbabago ng ating isipan, siyang naglilinis ng ating kalooban. Amen po ba? Kaya sabi ng iba, yan si Bilarde, binebrenwas ang mga tao sa El Shaddai. Binebrenwas. Ibang klaseng brainwashing ito. Totoo po yan. Subalit hindi ko kayo binebrenwas ayon sa aking prinsipyo. Ipinahatid sa inyo ang salita ng Diyos upang sa pamagitan niyong pakikinig, lahat ng karuman sa inyong isip at sa inyong puso, linisin ng salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Pangatlong binabago ng Espiritu nating tinanggap ay ang ating attitude. Attitude, sabi nyo. Sabi sa Filipos 2:5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not assume yung kanyang pagka-Diyos. Bagamat totoong siya Diyos, hindi niya inangkin ang katangian yung kundi itinabi niya, hinubad niya. Naging tao siya. He became a man.
and being a man, He humbled Himself. An attitude of humility. Ang taong tumanggap ng bagong buhay kay Kristo sa pamagitan ng kanyang panalangin at panampalataya, nagbabago ang kalooban. Ang matayog na kalooban ay bumababa. Natatanggap ng mababang kalooban ang salita ng Diyos. Natatanggap niya ang kanyang bagong pagkatao at napagtatagumpayan niya ang kanyang lumang pagkatao na napakataas ang lipad. Ngayon, kapag tayo ay tumulad kay Kristo, itatangi tayo ng Diyos. Itatangi tayo ng Diyos. So, bagong silang, bagong loob, bagong isipan, bagong kalooban, bagong pananaw sa buhay. Attitude is pananaw. Kung ang pananaw mo nung una sa buhay mo ay malas, puro kahirapan ang nakikita mo, ngayon hindi na. Ang nakikita mo sa harapan mo, tagumpay. Tagumpay, kasaganaan, kalusugan, at buhay na walang hanggan. Amen? At sa mga taong pinaghaharian ng Diyos at tumagas sa paghaharian ng Diyos, nagkakaroon ng bagong buhay. Tandaan niyo ito. Sabi ng Saklat San Marcos, they will speak in new tongues. Magsasalita sila sa iba't ibang wika. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng bagong dila, bagong pananalita. Ang dila nilang mapanuri, ang dila nilang palapintas, papapalitan ng isang dilang marunong magpuri sa kanyang kinakapwa at marunong magpuri sa kanyang Diyos. Dilang may kapangyarihang taglay tulad ng bibig ng Diyos sa taong totoong may panalig panampalataya sa salita ng Diyos at kay Kristo Jesus. Sabi sa aklat ni San Marcos, anumang sabihin mo, kung hindi ka mag-aalinlangan, magkakatotoo. Whatever you say, if you do not doubt, God will make it happen to you. Amen ba? Yung dila na dating madaldal, na walang direksyon, dilang palamura, hindi mo na maririnig ito. Kung mangusap siya, ay dahan-dahan, hindi basta-basta sumisingit sa usapan, sapagkat ang salita niyang binibitawan ay mahalaga. Salitang nagbibigay buhay, salitang nagbibigay liwanag sa nadidimlan, salitang nagbibigay ng kalusugan sa may karamdaman. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And finally, Sa damay ng likod niya
Okay, finally, makakauwi tayo maaga, no? Nagsimula ko ng magsalita 8:30. So, isang oras, 9:30, dapat tapos na tayo, no? Bakit kayo tayo lumagpas ng gano'n, ano? Pag-aaralan ko yung bakit tayo lumalagpas. Kakausapin ko itong ating mga may hawak sa programa. Bakit sila lumalagpas sa oras? Finally, para tayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban nang sa gayon, ang lahat ng ating kailangan araw-araw ay ipagkaloob sa atin. Tatandaan nyo, ang susi sa lahat ng ating kailangan para tanggapin natin araw-araw ay paghahari ng Diyos at ang ating pamumuhay. Pamumuhay. Kailangan yung ating pamumuhay ay ayon sa kalooban ng ating hari. Amen ba? Nasusunod niyo ba? Okay. Noong una, kung sino-sino ang naghahari sa buhay natin, wala tayong direksyon. Kaya kung anong sinabi ni ganon, iyon naman ating pakikinggan, iyon ang ating susundin. Kaya nagkakahalo-halo ang buhay natin. Amen ba? Ngayon hindi, iba itong Diyos na ito Bibigyan ko lang isang example para madali nating maunawaan ang aking ibabahagi sa inyo. Sino sa inyo ang dumaan sa pagkadalaga? Siyempre naman, ano? Hallelujah. Sino naman sa inyo ang dumaan sa pagkabinata? Okay. Noong tayo ay binata at dalaga pa, dumating sa ating panahon na naghahanap tayo ng makakasama sa buhay, di ba? Naghahanap tayo. Sa babae, ang disadvantage nyo, titingin-tingin lang kayo. Kahit may magustuhan na kayo, hindi man kayo makapanligaw. Nagdadasal na lang kayo. Siguro ang dasal nyo, ito na. Lord, ito na. Hallelujah. Sa lalaki naman, ganon din. Alam mo, yung lalaki na susumpungan yung gusto niya, hindi makapanligaw yan. Natatamimi siya. Pero pag mabilis magsalita sa inyo yan, hindi kayo ang gusto niyan. Pinalilipasan lang kayo. Amen? Sa lalaking totoong may napupusuan siya, hindi agad makapagtapat yan. Panay ang higing-higing yan. Nagpaparamdam lang yan. Amen ba? Ngayon, kapag yung binata at dalaga na inukol ng Diyos ay nagtagpo, nagbabago ang kutob. Pag yung talagang para sa'yo ang natagpuan mo, nagbabago ang kutob ng dibdib mo. Ang sabi ng kabataan ngayon, pag nagtinginan sila, kaunawaan sila, ang tawag dyan, emyo. Emyo. Ano ibig sabihin ng emyo? Mutual understanding. Mutual understanding. Nagkakaunawaan na. Tinginan lang yun. Diba? Pagkaraan ng ilang araw, yung emyo, nagde-develop na yon. Nagkakalapit. Pagkatapos mag-uusap na sila, magpo-propose na ang lalaki. Ang sasabihin ng lalaki, alam niyo, masama ang kutob ko sa iyo. Kung ako ay tatanggapin mo, pakakasalan kita sa 7 simbahan. Diba? Pag ikaw naman ay talagang gusto mo na yon, magpapakipot ka pa? Hindi na uso ang pakipot ngayon. Maiwanan ka ng biyahe. Amen? Anong gagawin nyo? Mag-uusap kayo ng tapatan. May sasabihin sa'yo ang lalaki, may sasabihin ka naman sa lalaki. Totoo hindi? Ang sasabihin mo sa lalaki, ito ang gusto ko sa isang lalaki.
Gwapong tulad ni? Mabait tulad ni? Mababang kalooban tulad ni? Mabagong tulad ni? Paano nyo alam yun? Hallelujah. Sasabihin naman ng lalaki, ito naman gusto ko sa isang magiging may bahay ko. Mapagmahal, sa akin lang nakatingin. Wala na may ibang tinitingnan. So, kapag nagkasundo kayo, ano ang pag-uusapan nyo ngayon? Ha? Kasal. Kasal. Ano ang ibig sabihin ng kasal? Kasunduan. Kasunduan. Tipanan. Brothers and sisters, ang pangunahing manliligaw sa atin ay ang ating manlilikha. Our first and foremost lover is God Himself. Sabi sa isang bahagi ng kasulatan, di ko matandaan doon kung nung aklat yun, dadalhin kita sa ilang at doon kita liligawan. Sabi ng Panginoon. Ganyang katindi manligaw ang Diyos. Isang gabi, nagpakita kay Jacob itong Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Jacob, ako ang Diyos ng inyong amang si Abraham at ng inyong amang si Isaac. Sasamahan kita sa paglalakbay mong ito, iingatan kita, pagpapalaing kita, pararamtan kita, pakakainin kita, at ibabalik kita sa tahanan ng iyong ama. Nagising si Jacob ng sandaling yun. Nanginginig siyang nagising at ang sabi niya, Diyos ko, naririto ka pala. Banal pala ang dakong ito sa Ambel City. Narinig niyo yun? Kung saan mo narinig ang mabuting balita, doon ka kinatagpo ng Diyos, doon ka niligawan ng Diyos, doon hinihintay ang iyong oo sa Kanya. Tulad ng isang manliligaw. So ang namagising si Jacob, ang sabi niya, O Diyos ko, kung ako'y totoong sasamahan mo, iingatan mo, pararamtan mo, pakakainin mo, at ibabalik mo ako sa tahanan ng aking ama, ikaw ang aking magiging Diyos. Ikaw ang aking magiging Diyos. Sa dakong ito na ating pinagtagpuan, sasambahin kita at paghahandugan kita ng lakasan nyo. Ikasampung bahagi ng lahat ng pagpapala mo sa akin, tanda ng ating kasunduan. Nang sandaling yon, tinanggap ni Jacob ang alok na paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya buhat sa araw na yon, si Jacob ay hindi nag-isa sa kanyang paglalakbay. Lahat na dinaanan niya, nangunguna ang Diyos. Sa kanyang hanap buhay, nanguna ang Diyos. Sa kanyang paghahanap ng makasama niya sa buhay, kasama niya ang Diyos. Kaya yung piling-pili ng Panginoon ang napangasawa ni Jacob. Sa lahat ng gawain, pinagpala si Jacob ng kanyang Diyos. At pagkaraan ng 20 taon, ang sabi ni Jacob sa kanyang panalangin, ito po ang aking natandaan. Genesis chapter 39 verses 9 to 10. At nanalangin si Jacob ng ganito, Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik na sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi niyo ako pababayaan.
hindi po ako karapat. Dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin, nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit sa aking pagbabalik ngayon, 2 pangkat na po kami. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos na pag-iingat kay Jacob, pagpapala kay Jacob, ay tinupad ng Diyos. Mula sa kahirapan, si Jacob ay pinagyaman ng Diyos nang higit pa sa kanyang inaasahan. Bakit? Sapagkat pumasok si Jacob sa alok ng Diyos ng pakikipagkasundo at paghahari. At sabi ni Jacob, tandaan mo ito, O Diyos, ng aking amang si Abraham at Isaac. Ano man ang aking tanggapin, ituturing kong galing sa inyong kagandahang loob. Ang 10 bahagi nito ay para sa iyo, hindi ko makakalimutan. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. And so, brothers and sisters, 3 simpleng bagay po ang ibinahagi ko sa inyo. Dadagdagan ko po ito sa susunod na Sabado. Una, para tayo tumanggap ng lahat ng ating kailangan sa araw-araw. For God to meet all our needs every day, we must be born again. Second, we must change. Magbago tayo ng isipan. Iayon natin sa isipan ni Jesus ang ating isipan. Iayon natin sa kalooban ng Diyos ang ating kalooban. Iayon natin sa bibig ng Diyos ang ating bibig, nang sa gayong bawat bigkasin natin may mangyayaring himala at kababalaghan. At iayon natin ang ating pananaw at paningin sa pananaw at paningin ng Diyos. Ang ating Diyos ay walang nakikitang pangit sa atin. Lahat tayo ay maganda. Amen ba? At pangatlo, tanggapin natin ang alok na paghahari ng Diyos sa ating buhay. Makipagkasundo tayo sa Kanya, in other words. Handa ba kayo makipagkasundo sa Diyos? Tutuparin niyo ba ang inyong kasunduan? Kung magkagayon, lahat ng inyong kailangan sa araw-araw ay inyong maasahang ibibigay ng Diyos sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Taas ang inyong makamay at sabihin niyo, O Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sa gabing ito, tinatanggap ko ang inyong alok na paghahari sa aking buhay. Maghari nawa kayo sa aking isipan, sa aking kalooban, at sa aking buong pagkatao. Kung ako ay inyong iingatan, buhat sa araw na ito, kung ako ay inyong sasamahan, pararamtan, pakakainin, bibigyan ng matitirhan sa araw-araw, pagpapalain ang lahat ng mahihipo ng aking kamay, tulad ni Jacob, ikaw ang aking magiging Diyos sa dakong ito, na kung saan ako ay iminulat mo sa katotohanan, hinamon mo ng inyong paghahari sa dakong ito, babalikan kita at paghahandugan ng 10 bahagi ng lahat ng pagpapalang aking tatanggapin araw-araw. Araw-araw. Sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. O ngayon, pag-uwi nyo, aawayin kayo. Anong gagawin nyo?
Ha? Lalabanan? Tandaan nyo, kasama nyo ang Diyos. Tulad ni Jacob, kasama nyo ang Diyos. Huwag kayong patatalo sa demonyo. Ha? Love conquers all. Ang pag-ibig ng Diyos na pagtatagumpayan ng lahat. So we overcome hatred with love. Amen ba? Pag nagawa nyo yan, araw-araw, humingi na kayo. Ano man kailangan nyo? Amen po ba? Okay, taas ang kamay nyo. Alam mo, gusto ko pang tumuloy-tuloy, kaya lang nabubulol na ko. We should not go beyond. Minsan nakasarapan, ano? Okay. Ito naman ay hindi galing sa akin. Ako po ay napag-utusan lang na sa inyo ay sabihin. Kayong lahat na nakarating ngayon, pinili ng Diyos. Pinili ng Diyos. Buhat sa araw na ito, tulad ni Jacob, pagpapalain kayo ng Diyos. Kasang kamay niyo. Yes, we will go through all kinds of troubles. You might become sick kung mapabayaan natin ang ating sarili, tulad ko. Pero tinyo, kagandahan loob niyo. Normally, yung pong nabubutasan tiyan dahil sa ulcer, nasusugatan, hindi po gumagaling basta-basta yun. Ha? Pero ang sabi sa akin ng doktor ko kahapon, himala ito. Ang sabi niya, ha? Wala na ang ulcer mo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ha? Kasa kamay niyo. Pero hindi niya ito nanganguhulugan, naabuti ka naman ng 2 oras sa pagsasalita mo. Kaya exactly, ayun, 1 hour. 8:30 ako nagsimula magsalita, 9:30 na ngayon. Uwi na kayo. Find your partner. Find your partner. Okay. Unang sasabihin mo, ngayon alam mo na ang sekreto. Ngayon alam mo na ang sekreto. 1 plus 1. Ngayon alam mo na ang sekreto. Sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Iyon ang pangalawa. Kaya sasabihin nyo. Unang sasabihin nyo ano? Ngayon alam mo na ang sekreto. Pangalawa? Sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Gusto nyo pagpalain ng Diyos? Okay. 1 plus 1. Ngayon alam mo na ang sekreto. 3 plus 3. Pagpapala ng Diyos. O ano ngayon ang sekreto sa lahat ng pagpapala ng Diyos? Ha? Pagharian ka ng Diyos, mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sabi nyo nga. Ang Diyos na ba maghahari sa inyo? Okay. 1 plus 1. Sekreto. 3 plus 3. Lahat ng pagpapala ng Diyos. 7 plus 7. Okay, taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Okay. Taas ang kamay nyo. By the way, Tuesday, nasa Tacloban po tayo, ha? Sama niyong panalangin nyo. Ang tanong ko nga doon, sabi ko, paano kayo kung tanongin ko doon sa Tacloban ng mga nasalanta, ng baha? Totoo ba, Brother Mike, na mahal kami ng Diyos? Anong isasagot natin sa kanila? Totoo, ano? Paano ko papaliwanag yun? Sabi, kung totoo mahal kami ng Diyos, bakit ganito kami ngayon? Paano natin papaliwanag yun?
Panalangin niyo po na may masagot natin yung kanilang mga katanungan. O, taas ang kamay niyo. Taas ang kamay niyo. Ito ngayon, totoo bang kayo tumanggap sa paghahari ng Diyos? In other words, buhat ngayon, bago na ang inyong isip, bago ang inyong uso, bago ang inyong puso, bago ang inyong tingin. Hindi na duling, ha? Okay. Ito ang isisigaw nyo. Araw-araw ito. Araw-araw ito. Pagpapalain ako. Anong gagawin nyo sa pagpapalang tatanggapin nyo? Huwag yung kalilimutan ng Diyos. Anong isisigaw nyo? God bless you all every day.